Good day everyone! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, ang topic natin ay Solving Rational Inequalities. Kung baka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Okay, example number 1. 3 over x minus 2 is greater than negative 2 over x. Ang una natin gagawin dyan, dapat ay maging 0 muna yung nandito sa right hand side. Bakit 0? Kailangan gawin nating 0 kasi para madali nating ma-test yung nakuha nating value ng x, kung greater than ba siya sa 0, madali lang naman yun kasi kung negative, kahit hindi mo na i-simplify yung fraction, alam mo na mas mababa siya sa 0. Kung positive, alam mo na mas mataas siya sa 0. Okay, itong negative, kapag nilipat sa kabila, positive. 3 over x minus 2 plus 2 over x. Ngayon, ang gagawin natin ay ma-apply natin dito yung pag-a-add natin ng dissimilar fraction. Sana marunong na kayo nun. Ayan, ipag-multiply natin tong dalawa para sa ating denominator. Tapos, i-cross multiply natin. 3 times x, ayan, plus, kung ano yung symbol dito, ayun yung symbol nila dito sa taas, sa may denominator, sa numerator. Tapos, ito, i-multiply din doon. 2 times quantity x minus 2. Kumbaga, cross multiply. Then, 3 times x ay 3x. 2 times quantity x minus 2 ay 2x minus 4. Itong nasa baba, kahit hindi nyo na ipag-times, pag-multiply kasi i-equate naman natin sa 0 bawat factors eh. Okay, 3x plus 2x ay 5x. Tapos naiwan yung negative 4. Ngayon, ang gagawin natin, nakuha na natin yung mga factor, hanapin natin yung critical value sa pamamagitan ng pag-equate natin ng mga factors sa may 0. 5x minus 4 is equal to 0. Yung negative 4 ilipat sa kabila, positive 4. Tapos, i-divide natin both side by 5 para makancel yung 5 dito at x na lang ang matira. X is equal to 4 over 5 or equal to 0.8. Plus yung x minus 2, ilipat natin sa kabila. Yung negative 2 magiging 2. And na, x is equal to 2. Tapos ito, x is equal to 0. Bale, yan na, x is equal to 0. Tapos, sunod natin gagawin ay ilalagay natin sila sa may number line. 0, 0.8, 2. Then, ilalagay natin kung ano yung mga interval na yan. Ito, yung mga number na nandito ay less than sa 0. Lagay natin, x is less than 0. Ito naman, yung nasa pagitan ng 0 at 0.8. Bale, ang interval dito ay x is greater than 0 but less than 0.8. Dito naman, pagitan ng 0.8 at 2. Bale, ang mga number dyan ay x is greater than 0.8 but less than 2. Tapos ito naman, yung mga nandito ay mga mas malalaki na sa 2. X is greater than 2. Ngayon, ang gagawin natin ay itetest na natin bawat interval. If x is less than 0, if x ay nasa pagitan ng 0 at 0.8, if x ay nasa pagitan ng 0.8 at 2, tas if x is greater than 2. Let x be negative 1. Isip tayo ng number na less than 0, ayun nga, negative 1. Tapos, isasub natin tong negative 1 dito. Ayan, ganyan. Sa bawat x na makikita natin, papalitan natin ng negative 1. Yung x naging negative 1, yung x naging negative 1, at ito rin. 5 times negative 1, ang sagot ay negative 5. Negative 1 minus 2 ay negative 3. Then, negative 5 minus 4, negative 9. Negative 3 times negative 1. Since nakita natin na isa lang ang negative, yung numerator lang, bale, ang buong fraction ay negative. So, hindi siya greater than 0. Kaya lalagay nyo false. Dito naman, if x is greater than 0 but less than 0.8, pili tayo ng number sa pagitan ng 0 at 0.8.
Let x be 0.6. Balitan natin lahat ng x ng 0.6. 5 times 0.6, ang sagot ay 3. 0.6 minus 2 ay negative 1.4. 3 minus 4 ay negative 1. Negative 1.4 times 0.6 ay negative 0.84. Since parehas negative yung numerator at denominator, magiging positive siya. Then, since positive ito, positive tong fraction na to, greater than siya sa 0. Lalagay natin true. Okay, dito naman tayo. Pili tayo ng number na nasa pagitan ng 0.8 at 2. Let x be 1. Palitan natin lahat ng x ng 1. 5 times 1 ay 5. 1 minus 2 ay negative 1. 5 minus 4, 1. Tapos negative 1 times 1, negative 1. Since isa lang ang negative, bale ang buong fraction ay negative na. Tapos, kung negative yan, edi hindi siya greater than 0. Lalagyan natin false. Ito naman, if x is greater than 2, let x is equal to 3. Lahat ng x, balitan natin ng 3. 5 times 3, 15. 3 minus 2, 1. Then, 15 minus 4, 11. 1 times 3 ay 3. Since positive itong fraction na to, lagay natin true. Kasi greater than siya sa 0, true. Tapos, yung mga true, ayun yung shade natin, isi-shade. Ito, nag-true yung if x is greater than 0 but less than 0.8, i-shade natin yan. Tapos, i-shade din natin itong x is greater than 2. Final answer. The solution sets are, in set builder notation, x is set of all numbers that is greater than 0 but less than 0.8 or x is greater than 2. Tapos, sa interval naman, ay ganito siya. Isusulat lang din natin na magkasunod lang din. Tapos, kung naka-shade yung critical value, ang itatabi natin ay bracket. Pero kapag hindi, katulad nito, hindi siya naka-shade, parenthesis. Ito, hindi, parenthesis. Okay, another example. 2 over x plus 1 is less than or equal 1 over x minus 3. Gaya ng ginawa natin kanina, lahat maging 0 dito. Tapos, tong 1 over x minus 3, positive siya. Kapag nilipat sa kabila, magiging negative. Bali minus. Tapos, ipag-multiply itong dalawa sa denominator. Tapos, mag-cross multiply sa taas, sa numerator. Tapos, kung ano yung symbol, ayun din yung symbol dito. Tapos, 2 times quantity x minus 3 ay 2x minus 6. Tapos, negative 1 times x ay negative x. Negative 1 times 1 ay negative 1. Tapos, 2x minus x, x. And negative 6 minus 1 ay negative 7. Ngayon, find the critical values. I-equate natin sa 0 lahat. X minus 7 equals 0, x plus 1 equals 0, x minus 3 equals 0. Negative 7, ilipat sa kabila, positive 7. X is equal to 7. X plus 1, positive 1, ilipat sa kabila, negative 1. Negative 3, kapag nilipat sa kabila, positive 3. Ngayon, ilagay natin sa may number line. Itong mga number na nandito ay x is less than negative 1. Ito naman ay pagitan ng negative 1 at 3. X is greater than negative 1 but less than 3. Ito naman pagitan ng 3 at 7. X is greater than 3 but less than 7. Ito naman ay mga greater than 7. Ngayon naman, magte-test na rin tayo katulad ng ginawa natin kanina. X, if x is less than negative 1. Dito naman, if x is nasa pagitan ng negative 1 at 3, if x ay nasa pagitan ng 3 at 7, tapos if x is greater than 7.
Pili tayo ng number na mas mababa sa negative 1, negative 2. Let x be negative 2. Tapos, isab natin sa lahat ng x. Then, negative 2 minus 7, negative 9. Negative 2 plus 1, negative 1. Negative 2 minus 3, negative 5. Negative 1 times 5, positive 5. Negative 9 over 5. Bale, negative tong fraction na to kasi isa lang yung negative, yung numerator lang. So, kung negative siya, bale, less than siya sa 0. At kung less than sa 0, lagay natin true. Dito naman, pili tayo ng number na nasa pagitan ng negative 1 at 3. Let x be equal to 0. Isab natin yung 0 sa lahat ng x. Then, 0 minus 7, negative 7. 0 plus 1, 1. 0 minus 3, negative 3. 1 times negative 3, negative 3. Then, negative yung numerator at denominator, kaya positive yung buong fraction, 7 over 3. Tapos, kung positive siya, hindi siya less than sa 0, kaya false. Dito naman, pili tayo sa pagitan ng 3 at 7. X is equal to 5. Lahat ng x ay palitan natin ng 5. Then, 5 minus 7 ay negative 2. 5 plus 1 ay 6. 5 minus 3 ay 2. 6 times 2 ay 12. Negative 2 over 12. Since ang numerator lang ang negative, bale ang buong fraction ay negative na. Kung negative siya, less than siya sa 0 at true. Kaya naging true. If x is greater than 7, let x be equal to 8. Sub natin sa lahat ng x. 8 minus 7 ay 1. 8 plus 1 ay 9. 8 minus 3 ay 5. 9 times 5 ay 45. Positive itong fraction. Less than ba siya sa 0? Hindi, kaya false. Tapos, kung ano yung mga true, ayun yung isi-shade natin. Ayan, true itong interval na to, true rin ito. Ngayon naman, since there is equal sign under the inequality symbol, di ba ito less than, tapos may equal siya dito. Let's make it an equation and try which among the critical values will satisfy this. Yan, ilalagay natin if x is negative 1, if x is 3, if x is 7. I-equal natin silang lahat sa 0. Tapos ito, negative 1, palitan natin lahat ng x ng negative 1. Negative 1 minus 7 ay negative 8. Negative 1 plus 1, 0. Negative 1 minus 3 ay 4. Tapos 0 times 4 ay 0. The denominator became 0, and it made the expression meaningless. Therefore, x is equal to negative 1 is not part of the solution set. Kung hindi siya part ng solution set, wag niyo siyang i-shade. If x is equal to 3, lahat ng x palitan natin ng 3. Then 3 minus 7 ay negative 4. 3 plus 1 ay 4. 3 minus 3 ay 0. 4 times 0 ay 0. Gaya din ng kanina, the denominator became 0 and it made the expression meaningless. Therefore, x is equal to 3 is not part of the solution set. So, itong x is equal to 3, hindi siya kasali, kaya wag niyo siyang isi-shade. Ito naman, if x is equal to 7, lahat ng x ay papalitan natin ng 7. Then, 7 minus 7, 0. 7 plus 1 ay 8. 7 minus 3 ay 4. 8 times 4 ay 32. Tapos, 0 over 32 ay 0. 0 is equal to 0. Bale, i-shade natin siya. So, ang ano lang dyan, shortcut natin dyan ay, ang magsasatisfy sa inequality ay kadalasan nandito sa may numerator. Yung critical value sa may
numerator. Yung nakuha natin sa numerator, di ba? X minus 7 is equal to 0. Tapos, doon natin nakuha yung 7. Tapos, yung mga nasa denominator naman ay hindi siya nakakasatisfy kasi yung mga nakuha natin sa baba ay mag-i-equal sa 0. At kapag nag-equal kasi sa 0 yung denominator, magiging meaningless. Pero kapag numerator lang ang 0, 0 lang ang fraction. Tandaan nyo yan kapag numerator, 0. Kapag denominator, ang naging 0, meaningless. Final answer. The solution sets are set builder notation. Lagay natin, x must be set of values that is less than -1 or set of values that is greater than 3 but is less than or equal to 7. In interval notation naman ay ito, yung mga nandito ay negative infinity, tapos yung dulo na isa ay -1, union 3, tapos 7 yung kabilang dulo. Lalagyan natin ng bracket dito kasi naka-shade siya. Gaya ng sinabi ko kanina, kapag naka-shade, parenthesis. Hindi, kapag naka-shade, bracket. Kapag hindi naka-shade, parenthesis. So, yun lang. Thank you for watching. Sana may matutuhan kayo. Please like, share, and subscribe for more math video tutorials. Also, follow my FB page para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads and announcements.